Jessica's POV. Why are you talking to Francie? Bakit? Tinaasan niya to ng kilay. Masama ba? Kaibigan ko yon. Share ko lang naman, baka kasi hindi mo alam. Akmang tatayo na siya na muling humigpit ang braso ni Adam na nakapulupot sa bewang niya. Dinaig pa nitong sawang nakalingkis sa biktima nito. Ano bang ginamit mo? Asik niya rito. Bakit ang kulit mo ngayon? Wala kang suot na pang itaas? Kunot noong tanong nito sa kanya. Bumaba naman ang tingin niya sa harap niya na sigurado siyang hindi halata kung may suot siya o wala. Pero bakit parang nahalata yata ni Adam? Ganon ba kalinaw ang mga mata nitong bugok na to? Di mo sure. Aniya na lang tsaka marahas na binaklas ang braso nito na nakayakap sa kanya. Hey, where are you going? Habol naman ito sa kanya nang di niya na lang pinansin. Nagtuloy-tuloy siya sa kwarto at kumuha ng tuwalya. Kumuha rin siya ng damit upang sa loob na ng banyo magbihis. Nadala na kasi siya. Today is Saturday and tomorrow is Sunday. Ibig sabihin, bukas nagaganapin ang ilegal na subastahan. Kailangan niyang bumiyahe papuntang Baguio ngayon. Binuksan niya ang shower at kagad na nagtanggal ng saplot ng katawan. Namapatingin siya sa salamin, doon niya lang napansin napakarami niyang pulang marka sa katawan. Sa balikat, hita at binti. Napansin niya rin ang maliit na pulang marka sa bandang leeg niya. Pesting Adam? Inis niyang sabi at saka pinwestong kanyang sarili sa ilalim ng shower. Kung di lang importante sa kanyang magaganap na subastahan sa Baguio, hindi siya aalis. Wala siya sa mood biyahe dahil masakit pa rin ang balakang niya. Muntik pa yata siyang maparalisa dahil sa pag-atake ni Adam sa kanya na nakaraang gabi. Mas gugusto niya nalang mahiga at matulog maghapon, kaya lang hindi pwede. Nagsasabon siya ng katawan na mapansin niya ang kamay niyang may tahi. Hindi ganon kalinaw at di rin halata kung tititigan, pero talagang kinalaki ng mga mata niya ang kanyang nakita. Umiilaw ang kamay niya kung saan siya nilagyan ng tracking device. What the? Ilang ulit niyang kinuskos ng bimpo na may sabon ang tinahing sugat sa kamay niya hanggang sa mamula. Pero di pa rin nawala ang pag-ilaw doon. Nagpapatay sindi ang kulay pulang ilaw na halos kasing laki ng tuldok ng ballpen ang sukat. Di man ganong malinaw ang ilaw noon, pero saan nga ba talaga yon? Nagmadali siyang maligo at saka nagbihis na rin sa loob ng banyo. Labag man sa loob niya pero mukhang ito ang unang pagkakataon na tatawagin niya si unknown. Ang numero nagte-text at email sa kanya ng lahat na impormasyon na kailangan niya. Adam's POV. Nainis pa rin si Adam kay Francis. Kahit ilang beses niyang sinabi ni Jessica na kaibigan lang nito ang lalaki at ganoon din naman ang lalaki dito, hindi pa rin niya maiwasan na makadama ng inis or maybe jealousy. Well, that's normal because he likes Jessica. No, slash that. He loves Jessica. Nang tumuloy si Jessica sa kwarto, sumunod na rin siya. Hindi niya na nga lang naabutan to nang dumiretso to sa banyo. Gusto niya sana tong makasabay sa pagligo. Yon ay kung papayagan siya nito. Kumuha rin siya ng damit at tuwalya niya upang sa banyo sa kusina na siya maligo. Ngunit nang mapansin niyang umiilaw ang cellphone ni Jessica na nasa ibabaw ng bedside table ay natigilan siya. The caller's name was Mama. Tumatawag ang mama nito? Hindi niya na kinatok pa si Jessica na naliligo na sa banyo at kaagad niya nang sinagot ang tawag. Jessica, anak, pinauwi ko muna si Simang dito. He cleared his throat before he speak. Tita, it's me, Adam, yung boyfriend ni Jessica noon. Hey, how are you? Nariyan ba ang anak ko? Sunod-sunod pa nitong tanong. Jessica's in the bathroom. Naliligo po. Naiilang niyang sagot. Okay, anyway Adam, narinig niya tong nagpakawala ng malalim na buntong hininga sa kabilang linya bago muling nagsalita. Can you take care of my daughter? I think Jessica needs a friend. Yung mahabang pasensya at kaintindihan lahat ng tantrums niya. Pwede bang dyan na muna siya sa'yo? Sure, no problem. Mabilis niyang sagot. Kabuwanan ko na kasi at wala ko ibang pag-iiwanan sa kanya maliban kay Simang. Kaya lang kailangan ko rin ng makakatulong. Ayoko namang ipabantay si Jessica kay Francis. You don't have to do that, tita. Ako na ho ang bahala kay Jessica. Putol niya rito. Hindi siya papayag na ipagkatiwanan nito si Jessica kay Francis kahit na nga ba magkaibigan lang ang dalawa. Lalaki pa rin ang bugok na yon and Jessica is a walking temptation. Wala siyang ibang mapagkakatiwalaan para kay Jessica kundi ang sarili niya lamang. Besides, Jessica is his wife. She is his responsibility. Thank you, Adam. I hope to see you soon, iho. O siya, ikaw nang bahala sa anak ko. Ikaw na rin magpaliwanag sa kanya. Salamat ulit. No problem, tita. Nang matapos ang tawag, kinuha niyang number ni Jessica. Sinave niya sa cellphone niya at kinonekta na rin.
Binuksan niya na rin ang GPS at location nito at saka kinonekta ulit sa cellphone niya para kahit saan to magpunta kagad niyang malalaman. Muli niya ring binilik sa bedside table ang cellphone nito at umalis na. Kuya Adam, what the? Gulat niyang sabi nang biglang bumungad sa kanya si Simang na wala man lang pasabi. I'm sorry, nagulat kasi ako sa'yo. Napangawi naman to at nailang na tumingin sa kanya. Kuya, tumawag po kasi sa akin si Ma'am Judy kanina. Pinauwi po ako ng San Antonio? Yes, sinabi niya rin sa akin. Kuya, si ate po? Lumungkot ang mukha nito na para bang nag-aalala. Ayoko sanang iwan si ate Jessica. Alam mo kasi, kuya, may kakaiba sa kanya eh. Kaya nga po ako binasama ni Ma'am Judy sa kanya para po sana mabantayan ko siya. Kaya lang manganak na po kasi si Ma'am. Kumunot ang noon niya at napatitig sa dalaga. What do you mean may kakaiba kay Jessica? Kuryosong tanong niya. Noong nag-aaway po kasi si Ma'am Judy at ate Jessica, may pinakita po siya. Ano kasi kuya eh, hindi mo ba nakita? Mas dalong kumunot ang noon niya. Ang alin? Nagtatakang napatapik ng bibig si Simang, tsaka umiling na lamang. Wala po. Basta kuya, ikaw na munang bahala kay ate. Aalis na po ako pero pakisabi po sa kanya na ipasundo niya ako kay Kuya Francis kapag nanganak na si Ma'am Judy. Sa pagkakataong yon nakangiti na si Simang, kaya naman nawala na sa isip niya ang mga sinabi nito sa kanya kanina. Tuluyan na rin tong nagpaalam habang siya naman tumuloy na sa banyo upang maligo. Mabilis ang ligo lang ginawa niya dahil baka pag natapos siya, wala na rin sa Jessica. Mukha kasing aalis din to na hindi dapat mangyari. Hindi niya to papayagang umalis lalo na't alam niyang bukas na gaganapin ang illegal na subastahan kung saan isa sa Jessica sa isusubasta. Pagkatapos niyang maligo, napahilot siya sa kanyang sentido. Naiwan niya sa kwartong tuwalya at damit na kinuha niya kanina nang tumawag ang mama ni Jessica. Ilang beses niyang pinag-isipan kung lalabas ba siya ng walang kahit ano sa katawan o didiretso sa kwarto o susuotin muli ang marumi niyang damit. Tinitigan niya na muna ang tinanggal niyang damit na maayos na nakasampay at saka umiling. Bakit pa ba ako mahihiya? Nakuha ko na si Jessica. Ani niya sa sarili at napangiti. Lumabas siyang walang kahit ano sa katawan at nagtuloy-tuloy sa kwarto. Naabutan niya naman si Jessica na nagsusuklay sa harap ng vanity mirror. Nang bumaling to sa kanya ng laki ang mga mata nito, napaawang ang labi. Sorry, I forgot the towel. Peste ka? Nanlalaki pa rin ang matang singhal nito sa kanya. Ang sabihin mo, sinadya mo talaga. Paano kung nakita ka ni Simang na nakaganyan? Gusto mo bang atakin sa puso yon pag nakita niya yung kasama mong, peste naman, Ada, magbihis ka na nga? Saglit siyang natigilan, tsaka ngumiti. May naglalarong kapilahan sa kanyang isipan na gusto niyang subukan. Dahan-dahan siyang lumapit sa babae na may ngiti sa labi, habang tila naman di mapakali si Jessica sa kinalulugaran nito. How about you? Aatakihin ka rin ba sa puso pag nakita mo akong ganito? Tanong niya at saka dumukwang sa harap ng babae. Kinornor niya to na nakaupo sa harap ng vanity mirror na hindi malaman ang gagawin kung itutulak ba siya o iiwas ng tingin sa kanya. Ano ba? Umalis ka nga sa harapan ko? Galit nitong taboy sa kanya habang pulang-pula ng mukha. He smiled. He knows that Jessica was still affected by his presence. Mas lalo pa siyang dumukwang na halos isang dangkal na lamang ang pagitan ng labi niya sa labi nito. Paano kung ayoko? Panunokso niya. Pag hindi ka umalis, hahagkan kita. Jessica's different eye color became a darker shade of green and brown. Ano? Aalis ka? O hahagka? Hindi niya na to pinatapos at siya na ang kusang humagkan dito. Ginawa na rin itong panakot sa kanya yung dati but sadly, hindi na siya yung tipo ng lalaking matatakot kapag biniro na hahagkan siya ng babae. And yes, he respects Jessica but right now, pesting respeto. Aniya sa pagitan ng paghigpi, pagkagkan sa labi ni Jessica. I want you. Bahagya siyang natigilan nang maramdaman niya nang umiti ang labi ni Jessica habang nakalapat sa labi niya. I admit, I like being intimate with you, but put this in your mind, Adam. Kinabig nito ang batok niya at saglit na tinitigan siya. Pakikipagsalo lang, Adam. Nothing more, nothing less. Pakikipagsalo lang ang kaya kong ibigay sa'yo at yun lang din ang dahilan kung ba't kita hinahiyaang lumapit sa akin. If it isn't about sa gagawin natin, then you're free to go. Remember that? Mariin itong sabi bago siya maring hinagkan sa labi. He was a little hurt but he can endure everything. He's willing to wait until Jessica realizes that she still loves him, and if that's what she wants, then he will take every chance that he can just to be with her again. Then I'll do my best to satisfy your needs, my sweet.
Jessica's POV. Inila siya ni Adam patayo at ito naman ang pumalit sa kinaupuan niya. Bahaga pa siya nagulat ng walang pakialam na kinabig siya nito dahilan upang mawalan siya ng balanse at mapaupo sa kandungan nito. May masakit pa ba? Tanong nito. Kaagad siyang pinamulahan ng mukha at pakiramdam niya pa nga nagiinit din ang tenga niya dahil sa tanong nito. Well, yes or no? Agap nito at saka siya marahang hinagkan sa balikat. No, I think. OMG, hindi siya sigurado. God, dahil hindi ko mapapangako sa'yo na magiging maamo ako ngayon. Muli siya nitong kinabig sa hinagkan sa labi. Mula sa pagkakaapo niya sa kandungan ni Adam, damang-daman niya ang kasangga nito, lalo na't wala naman tong kahit ano sa katawan. Though her black velvet dress, nararamdaman niya ang pagpintig nito sa pangangailangan at pinakiliti nito ang kanyang katawan. Masyadong malakas ang atraksyon sa pagitan nila, pero tulad nga na sinabi niya, pagsasalo lang at walang iba. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila ganito, kung hanggang kailan magsasawa si Adam sa katawan niya at kung kailan to muling susuko at tatalikuran siya. Hey, slow down! Ano niya at saka marahang sinabunutan ng buhok nito upang mapatingin sa kanya. Hindi ka mauubusan, okay? Wala kang kaagaw. Dahan-dahan niyang hinaplos ang balikat nito hanggang sa dumapo ang palad niya sa kasangga ni Adam. What are you doing to me, my sweet? Paos nitong tanong na halos pabulong na lang at hindi niya na marinig. Napangiti siya nang umawang ang bibig nito at bahagyang pumikit. I just want to touch you, to feel you. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makita at mahawakan to dati. And I'm glad that I made it today. Kumawala ang mahinang sigaw ni Adam habang mariing nakapikit. Nang di nakatiis si Adam, muli siyang kinabig at tinagkan sa labi. Ngunit na magsimulang tanggalin ni Adam ang suot niya, she complained. No! Kagad niyang hinawakan ang magkabilang kamay ni Adam bago to tinulak palayo. Pero dahil nakaupo ito at nakakalang siya rito, hindi naman ito napalayo sa kanya. Why not? Don't you want? Magagawa natin ang gusto natin habang may suot ako? Ngumisi siya. Tanggalin mo lang ang pang-ibaba ko. Sandali lang natigilan si Adam, ngunit maya-maya muli siya nitong hinagkan. Tumayo rin to at pinangko siya papunta sa kama. Di na nga rin pinagkabalang tanggalin ni Adam ang dress na suot niya. Sa halip dumagan na to sa kanya. Hindi to nag-aksaya ng oras para matanggal ang kanyang sexy black lace undies, ngunit bigla itong naputol. Kumunot ang noon niya at tinitigan si Adam na ngayon, nakangiwing nakatitig din sa kanya. Sorry, hindi matibay. Peste ka? Singhal niya rito. Sinira mo ang pang-ibaba ko? Uso magdahan-dahan. Ibibili na lang kita ng bago? Kinabig niya ang batok nito at sa kamarang inagkan sa labi. Dito na lang ibubunton ang kanyang galit. Maya-maya lang gumaganti na rin to ng mas malalim na paraan hanggang sa tuluyan niya na nakalimutan kung ano ba ang nagawa nitong kasalanan. Maya-maya pa'y mas lumalim ng kanilang ginagawa. Walang sinayang na sandali si Adam sa pagkuha sa kanya hanggang sabay nilang naabot ang suktulan. I love you, Jessica. Nanlaki ang mata niya na sabihin niya ni Adam kasabay na nakakakiliting pakiramdam na pumuno sa katawan niya. Inihingal pa to talatang napagod din pero hindi siya nagkamali sa kanyang narinig. Pinunasan ni Adam ang pawis sa kanyang noo at pisngi, tsaka siya ginawaran ng mabilis na hagkan sa labi. Umalis din to sa pagkadagan sa kanya at nalagay ang mukha sa balikat niya. What did I tell you, Adam? Salat sa emosyong tanong niya. Gaano man kaganda sa pakinamdam ang sinabi nito sa kanya, hindi niya kayang tanggapin ng maluwalhati. Hindi pa siya handa at hindi niya rin alam kung kailan siya magiging handa ulit. I know, but I can't help myself. Hindi mo ako masisisi, mahal kita, Jessica. Kusang sumilay ang bapait ng ngiti sa kanyang mga labi, habang marang hinahaplos ang buhok nito. Hindi pa pwede, hindi pa maaari. Pagsasalo lang, Adam. Aniya at saka pilit inangat ang mukha nito para makita siya. That's one only thing that I can give to you. Lumamlam ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at saka ngumiti na matipid. Muli siyang ginawaran nito ng hagkan bago tumayo. Kumuha to ng damit sa closet at mabilis na sinuot. Kinuhanan din siya nito ng panibagong undies at ito na rin ang nagsuot sa kanya. Can you walk? Malambing nitong tanong. Parang wala din dito ang mga sinasabi niya. I guess. Why? Adam smiled at her and then pushed her out of the bed. Good. We're going somewhere. And don't ask me where because I won't tell you. Sa kabilang banda. Adam, ano ba? Galit na sigaw ni Jessica sa kanya pero umiti lamang siya. Sa ayaw at sa gusto nito, isasama niya ito sa mansyon nita. Hindi niya nga nasabi na sa bahay nilang destinasyon nila.
dahil alam niyang magdedeklara to ng kaapat na pandaigdigang gera kapag nalaman ito. Sabi ng ayokong sumama sa iyo eh. Muling hinila ni Jessica ang kamay nitong mariin niyang hawak. May pupuntahan ako ngayon. Importante yon. Hindi niya pa rin to pinansin hanggang sa halos ipagtulakan niya na to makasakay lang sa kotse niya. Siya na rin nagsuot ng seatbelt dito at sa kanila kang pinto para siguradong dito makakalabas. Saan ba tayo pupunta? Humarap to sa kanya. Sa lubong ang kilay at halatang galit na. Sasagot ka? O gusto mong di na rin kita kakausapin kahit magtanggal ka pa ng suot mo sa harap ng lahat ng tao? Bumuntong hininga siya bilang pagsuko. Total nasa biyahe na rin naman sila at wala rin naman talagang magagawa sa kanya ang pagmamatigas nito. Kahit gaano kakulit na Jessica, kaya niya itong pasunurin. Sa kama lang siya natatalo nito at sa kama lang din to amo. Pero sa iba, well, matatag pa rin naman siya kahit papano. Malalaman mo rin naman? Simpleng sagot na lang tsaka itong hinitian. Just rest for a while. I'm sure you're tired. Git niya pa. Mula sa salamin na sasakyan, kitang-kita niya kung gaano to kabilis pinamulahan ng mukha. Di pa rin siya makapaniwanan na pagkatapos ng ginawa nila, nahihiya pa rin to sa kanya. Sa bagay, kahit naman siya nakakaramdam din ng pagkailang minsan. But she's too cute and it's hard for him to resist the temptation. Ilang minuto pa tumahimik ang loob ng sasakyan. Nang mapatingin siya kay Jessica, nakatingin lamang ito sa labas ng bintana. Are you okay? Are you hungry? Hindi siya nito pinansin at nanatili pa rin nakadungaw sa bintana. Binilisan niya na lamang ang pagmamaneho, lalo na nga at gabi na. Siguro nagugutom na ito. Meron kasing family dinner sila. Ngayon, dahil linggo, may kani-kanyang agenda ang bawat isa sa kanila. Ang mama niya ay may dadaluhang charity ball sa Manila. Ang daddy niya ay sa Florida naman ang destinasyon. May meeting turoon patungkol sa Santiago Tech at OGGC merging. At si Alexander naman pupunta sa Baguio upang umattend ng iligal na subastahan. Anyway, tumawag ang mama mo kanina sa phone mo. And since you're inside the bathroom, I'm the one who answered the call. Doon pa lang lumingon sa kanya si Jessica. Bahagyang nakakunot ang noon nito na tila nagtataka. Ang ekspresyon ng mukha nito tila nagtatanong sa kanya kung ano bang pinagsasabi mo. Pinauwi niya na raw muna si Simang dahil malapit na siyang manganak. Wala siyang makakatulong kaya naman si Simang na lamang. Pag-iimporma niya kahit naman dito nagtatanong. Sino naghatid kay Simang? Maya-maya ay tanong nito. Wala. Hindi mo man lang inihatid? Nanlalaki ang mga matang tanong nito. Was that a big deal? Anong klaseng tao ka, Adam? Paano ko napahamak yun sa daan? Napaawang ang labi niya. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon nito sa hindi paghatid kay Simang sa San Antonio. Shh! She did not ask me. Kahit na, agap ni Jessica. Kapag hindi ako nagpahatid sa iyo pa uwi, hindi mo rin ako ihahatid? Kuryosong tanong nito na may himig pagtatampo. Hindi lang kita basta ihahatid. Sasama pa ako sa iyo. Pero si Simang pabayaan mo? Muli pa nitong agap sa kanya. Hindi naman sa ayaw ko. Pero dahil ayokong iwan ka mag-isa, nangako ko na hindi kita iiwan, di ba? He smiled. Hindi na nagsalita pa si Jessica na hinayaan niya na lamang. Isang nakakabing katahimikan ang lumukob sa kanila. Sa loob ng sasakyan hanggang sa makarating sila ng subdivision. Mula sa peripheral vision niya, napansin pang natigilan si Jessica. Lumingon din to sa kanya at tila nagpanik. Wrong way ba? Nagaan na lang tanong nito. Bakit nandito tayo? Tell me. May family dinner kami ngayon. Pagpuputol niya na sasabihin nito. Don't worry. Peste ka. Asek naman nito na kinatigil niya. Ihinto mo ang sasakyan. Bababa ako? Hindi ako sasama sa bahay ninyo. Tinanong mo man lang sana kung gusto ko bang makita ang pamilya mo, no? Isa pa, peste naman, Adam. Ganito din yung nangyayari dati. Hindi niya to pinakinggan at tuloy-tuloy lamang na nagmaneho hanggang sa maihinto niyang sasakyan sa mismong garahe nila. Pagkababa niya sa kotse, kagad siyang umikot sa pwesto ni Jessica. No, hindi ako bababa dito. Kung gusto mong makipag-bonding sa kanila. Go ahead. Hindi kita pipigilan at wala rin akong pakialam. Isa pa, hindi ko kayo pamilya, kaya bakit ako sasalo sa family dinner ninyo? Galit itong sabi habang lukot na lukot at salubong ang kilay. Napabuntong hininga naman siya dahil sa kapilyahan nito. Ni hindi man lang siya pinakinggan nito.
Hindi nga rin alam nito na hinahanap to ng parents niya at isa pa, kasal pa rin sila. Kung ano man ang mangyari, 6 na taon na ang nakakalipas.